So yun mga kalapatids, itong video nga na ito is para kay Joven Pigeonloop. Yan. So marami kasing nagtatanong at nagme-message kung ano na daw pa talaga nangyari kay Joven Pigeonloop. So yun, FYI mga lodi, para sa kaalaman nyo lang, si Joven Pigeonloop is uncle ko o tito ko. Kapatid siya, bunsong kapatid siya ng tatay ko. Yan, actually halos parang magkapatid kami. Hindi ko siya tinatawag na uncle o tito eh. Ang tawag ko sa kanya kuya. O mostly ng mga tito-tita ko tawag ko kuya eh. Lalong-lalo si Kuya Joven, halos lumaki kami ng yung age ko ng let's say 5 years old, ganun, o 10 years old. Natira kasi siya sa bahay namin, and then halos sabay namin lumaki hanggang sa nagka-high school siya, college, and then hanggang sa nakapag-asawa siya. Ayan, magkakasama kami. And then hanggang sa nag-abroad nga siya mga lodi, yun, hindi na kami nagkita. Ang huling naalala kong nagkita kami, kasi napunta na siya ng Canada, at ako syempre Pilipinas pa rin, nag-aaral. And yun, ang naalala kong huling kita namin, that was yun, yung lolo ko is namatay mga lodi. So ang ikinamatay ng lolo ko is comatose, brain dead. So sa madaling salita mga lodi, para sa kaalaman ninyo, ang Kuya Joven ko is na brain dead din siya. So hindi ko na masabi yung petsa, hindi ko na maalala. Basta nung nag-post ako, kung naalala niyo sa post ko sa Facebook page, yun yung time na nasa hospital na siya. At sinabi nga ng doktor or ng tita ko, yung asawa niya, na brain dead na, tinapat na ng doktor. So talagang wala na siyang malay mga lodi, nasa hospital na siya, nakatubo na. And yun, para kwento ko na lang din sa inyo para may idea kayo, kasi marami nagme-message sa akin, nagtatanong. And sigurado sa mga followers niya, kung nabubuhay siguro siya ngayon, at sigurado, ayun, kukunin ko na itong pagkakataon na to na ako na mismo na magpapasalamat sa mga nakiramay, nagbigay ng message, nag-condolence, at sa mga followers niya. Sigurado nabigla kayo, o sa mga hindi pa nakakaalam, talagang yung tito ko si Joven Pigeonloop, kung naalala nyo, wala na siyang update. Wala na siya mga lodi. Halos 2 weeks na, hindi ako nagkakamali. Hindi ko na talaga matandaan kahit nung tinanggalan siya ng machine. Kasi yun na lang daw yung nag-ano sa kanya, bumubuhay yung machine. So nung tinanggalan siya, hindi ko rin alam kung anong petsa mga lodi, dahil hindi ko kayang tingnan, or kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng video call sa family namin, and then yun, yung parang nagpaalam bago tanggalin yung machine. So hindi na ako join kung meron mang video call nun, hindi na ako naka-join kasi hindi ko kayang tingnan yung tito ko. And yun, ito. So yun nga, di na ako masyadong nabigla. Para sa akin, wala na talaga siya nung sinabi palang brain dead. Dahil yun din ang kinamatay ng lolo ko mga lodi. Mabilisan lang. Itong kandila nga na to mga lodi is para sa tito ko kay Kuya Joven. Ayan. Yun, gusto ko lang sabihin sa'yo, kung naririnig mo man ako, kung nasang sulok ka man ngayon, kung naririnig mo man ako, yun, wala naman akong regrets. Di ba yung iba, kung kailan namatay, sasabihin, I love you, mahal na mahal kita. Ayun, wala akong, sa feelings ko, wala akong regrets na hindi ko nasabi or nagawa kung ano yung dapat kong sabihin sa'yo. Kasi nag-uusap tayo, normally talaga, para sa kaalaman nyo, nag-uusap kami lagi about sa kalapati. May mga family problems kami, pero hindi na namin pinag-uusapan yun dahil pares kami nasa abroad. Mas pinili namin yung enjoy na lang yung buhay kaysa sa drama.
Ayan, at yun, puro kalapate. Maraming salamat kasi isa siya sa proud mga lodi meron siyang pamangkin dito sa New Zealand na nagcha-champion din sa kalapate. At yun, meron na siyang kwento sa akin dati na may nagkukwentuhan doon dyan sa Canada na about unulok. And yun, kinukwento niya sa akin na hindi daw siya kumikibo, hindi nila alam na pamangkin niya si Unulok yun. So proud na proud siya sa akin. And siya rin isa sa dahilan bakit tayo nananalo mga lodi last 4 race, yung mga nanalo ko ng sunod-sunod na nag-lap champion ako. Siya rin ang dahilan nun kasi siya nagsasabi sa akin paano papakainin, paano yung training, lahat mga lodi kahit nung nag-champion ako kay Stubborn, isa rin sa dahilan bakit ako nanalo. Yan, at yan, wala na akong sasabihin sa iyo basta nung nabubuhay ka, alam ko namang yung respeto na kailangan mo sa akin or yung respeto na para sa iyo talaga ibinigay ko mga nung nabubuhay ka. And yun, maraming salamat pa rin. At kung nasan ka man ngayon, ayan, itong kandila na to para naman sa lolo ko. Kung nasaan ka man ngayon kay Jobin, makikamusta mo ako sa lolo ko. Yan, magkikita-kita rin tayo dyan in time. Ganun talaga ang buhay. And then, yun, at malaking-malaki yung naiambag ng Uncle Joben ko sa sports ng Racing Pigeon, mga lodi. Kasi, if I'm not mistaken, siya yung isa sa presidente o isa siyang presidente ng club sa Alberta, Canada ng Racing Pigeon doon. So talagang pinagsikapan niyang buhayin yung alam niyo yun kasi kung mapupunta kayo sa ibang bansa katulad dito sa New Zealand, ang tawag sa Racing Pigeon is dying sports kasi wala nang halos pumapasok o sumasaling mga kabataan. So halos wala na, yung matatanda na lang hanggang sa nababawasan. Kaya pagdating ng araw, pag wala yung mga matatanda na yun, wala nang Racing Pigeon dito sa New Zealand. So ganun din ang ginagawa ko rito, kaya sinusuportahan ko, nagbablog ako para ma-encourage, ma-advertise yung mga yung ibang yung mga gustong magkalapati. And ganun din ang ginawa niya mga lodi. Marami siyang natulungan na mag-start na magkalapati sa Canada. At yun isang proud na proud ako sa kanya kasi talagang sa huling sandali niya mga lodim, talagang yun, yung pagtulong sa mga nag-i-start o yung sa mga newbie flyers. Yun. At yan, at yun, maraming salamat pala sa mga nagsabi ng condolence, yung mga nag-message. Sigurado masayang-masaya na siya ngayon kasi naalala ko yung last post niya, nagtos pa siya ng kalapati, nabigla lang din ako nung gabi na yun. And then suddenly yung pinsan ko biglang tumatawag sa akin na ganito, ganyan. So yun, ang bilis ng pangyayari. But yung tulad ng sabi ko, wala akong regrets na alam mo yun na hindi ko naman lang nasabi sa iyo na mahal kita, ganun o ano pa man. Kasi lagi naman tayo halos nag-uusap. At yun, alam mo naman yun kung ano yung mga respeto ko na para sa iyo talagang ibinigay ko. Hindi ako yung tao na nagsisisi ngayon dahil wala ka na sa kasasabihin pa lang na mahal na mahal kita. Hindi. At least nabigay ko yung nasabi ko yung dapat kong sabihin nung nabubuhay ka pa. Yun. At yun, maraming salamat din sa lahat na sumuporta sa tito ko. Ayan, at lagi niya nga sinasabi sa akin na wag kong isipin yung mga kalaban, lalo sa race mga lodi. Ang dapat daw kalaban natin yung sarili natin, yung race result natin. So kung yung race result natin mas maganda ngayong season, dapat next season yun ang talunin natin. Wag natin tingnan yung mga ibang kalaban. So yun. Thank you.